Ang Crime Desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng Crime Desk ang panig ng mga suspect para sa balanseng pagtalakay. Layunin ng palabas nito na ilantad ang pagkakakilanlan ng mga suspect o akusado, nasa bilangguan man o patuloy na tinutugis ng batas para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa ngalan ng hustisya, makakaasa kayong patuloy naming babantayan ang mga kasong aming tinatalakay. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktwal na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Umaga noong November 2, 2018, isang masamang balita ang natanggap ng 73 anyos na ginang na si Aling Isyang Kapunuan tungkol sa kanyang pangatlong anak na si Maricel. Ang dalaga namatay di umano dahil sa atake sa puso sa bahay ng kanyang nobyo. Magkahalong sakit at pagtataka raw noon ang naramdaman ni Aling Isyang dahil ni minsan wala raw nabanggit ang anak na meron siyang kasintahan. Bagong gising po kami, maga ng ados. Nasa likod ako, inaano ko yung apo ko. Ngayon, tinawagan ako, nakita ko nag-iiyakan dito, palakatan sila kasi may tumawag yung anak ko ang nakasagot na si Maricel ay nakitang patay. Ano? Si Maricel? Ba't hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Bayang gawatin niya! Bayang gawatin niya! Ay para ho akong nagpauli-uli ho ako. Para kung ako'y nawala sa huwisyo. Dahil umalis ho ang anak ko dito'y malakas. Tapos babalita ko sa napatay. Hindi ko alam talaga na may boyfriend ang anak ko. Ayon sa amo ni Maricel na itinago namin sa pangalang Mirna, sa social media raw nakilala ng 34 anyos na si Maricel Kapunuan ang 28 anyos niyang nobyo na itinago namin sa pangalang June. At maski nasa hustong gulang na si Maricel, inilihim raw nito sa kanyang ina ang pagkakaroon niya ng kasintahan. Kasi po yan si Maricel kasi lahat ng sa akin niya sinasabi. Ma'am, alam mo ba, may boyfriend na ako. Yun, alam ko na nakilala niya yun sa Facebook. Ngayon, kinukwento niya sa akin, sa kwento naman niya sa akin, mabait silang pamilya. Tanggap naman siya ng lola, ng nanay, tsaka mabait yung lalaki. Maricel, na! Samahan mo kami ng biyahe dito sa may bayan. Eh, pupuntahan ko ako, ma. Oh, ano naman gagawin mo? Tubong San Pablo, Laguna, si Maricel
at nagtatrabaho bilang sales lady sa tindahan ng damit sa isang mall sa San Pablo. Samantala, ang nobyo niyang si June, residente ng Karatig Barangay sa San Crispin, San Pablo, Laguna. Panganay sa 6 na magkakapatid si June at ang kanyang lola Estelita Galicia ang nag-aruga at nagpalaki raw sa kanya. Maliit pa yung pinaampun niya sa akin, hindi kayang alaga at gawa ng may laman ng tiyan ay walang mag-aaruga. Bagamat hindi nakita ng personal ni Mirna ang nobyo ni Maricel, base raw sa mga kwento ng dalaga, tila maayos naman daw ang takbo ng relasyon ng dalawa. Mabait, kahit sa mga tindera doon na mga kaibigan niya, puro masasaya ang kwento ni Sel. Nagmansari pa sila, 7 months, pinuntahan siya dito ng lalaki, kumain pa sila sa labas. Subalit sa paglipas ng mga araw, tila unti-unti raw nagbago ang mga ikinikilos ni Maricel. Mula sa masasayang kwento nito tungkol sa kanyang nobyo, naging tikom ang bibig at malihim daw ang dalaga. Yun, tinatawagan niya, kasi dati pag mag-uusap sila naririnig ko itong mga nakaraang araw na, hindi na, umaalis na si Sel pagkasing kausap niya. Hindi na nagpaparinig sa akin. Kaya naman, labis din daw ang pagkabigla ni Mirna nang makarating sa kanyang balitang inatake si Maricel sa bahay mismo ng kanyang nobyo. Ang punsong kapatid ni Maricel na itinago namin sa pangalang Jeremy, agad na nagtungo sa lugar kung saan natagpuang wala ng buhay ang kanyang ate. Pagdating ni Jeremy sa bahay ni June, nanlumo raw siya nang madatnan ang kalunos-lunos na itsura ng bangkay ng kanyang kapatid. Sa itsura ng mga labi ni Maricel, tila mahirap daw paniwalaan na atake sa puso ang ikinamatay ng dalaga. Yung pag-apoy mukhang ubi po, saksak po dito ng ispik. Pag-ako po yung ganito niya, may dugo po yung ilong. Tapos dito po yung sa kaluna ginamit po na dito po, saka po dito sa dalawang pasa. Tapos sa kamay po, puro hiwa. Saka po dito rin po, may para po bagang tali. Ang San Pablo City Police agad na nagtungo sa barangay San Crispin para respondihan ang pangyayari. Base po dun sa initial report na pinadala po ng barangay, ito daw po ay inatake sa puso. Kaya po ang ating pong mga kapulisan na nag-respond sa area, ang kanila pong objective ay madala po kaagad sa ospital nang sa ganun po baka po sakaling ma-revive pa ang biktima. Ang kapatid ni Maricel na si Jeremy, hindi makapaniwalang atake sa puso ang ikinamatay ng kanyang ate. Bukod kasi sa nagdurugo ang ilong nito, tila may mga pasa at hiwa raw sa katawan ng bangkay. Nang lumabas ang resulta ng medical legal sa mga labi ni Maricel, napagalamang hindi dahil sa atake sa puso ang ikinamatay ng dalaga, kundi asphyxia by ligature strangulation o pananakal gamit ang tali ang sanhi ng kanyang kamatayan. Nakitaan din siya ng mga hiwa at pasa sa katawan. Kaya naman ang pulisya agad nagsagawa ng investigasyon upang malaman kung sino ang responsable sa pagkamatay ni Maricel. Napag-alaman po natin na ito pong ang huling kasama po sa loob ng kwarto ng biktima. Kaya agad-agad po, inimbitahan po natin siya sa ating istasyon para po magbigay linaw sa pangyayaring naganap. Wala pong nakasaad sa medical legal na meron anumang saksak o anumang injury sa kanyang muka. Kaya masasabi po natin na base po sa facial features ni Maricel, maaari pong ito po ay mga tigyawat lamang na nakita sa kanyang muka, na dumugo. Sa patuloy na pagsisiyasat ng pulisya, inamin ng lola ni June na si Aling Estelita na may sakit sa pag-iisip ang kanyang apo at ilang beses nang na-admit sa isang mental institution. Ang pahayag nito ni Aling Estelita, suportado ng mga kopya ng medical records ng binata. Ang kondisyon ni June, hindi raw nila inilihim sa nobya niyang si Maricel. Base po dun sa mga ibinigay na mga dokumento ng ina at lola, ito pong si ay may mga reseta ng gamot mula po sa mental hospital na kung atin pong susuriin, ito po ay talagang gamot para makalma ang pag-iisip ng isang tao. Antimano, sinabihan ko siya, Maricel, katabi yung huwag ka mo akong pipigilin, sabi ko sa kanya.
Maricel, yan ay may sakit ining dinadala yun sa Mandaluyong. Ngayon, nasa sa iyo kung pagtitiyagaan mo. Mahal mo baga ang apo ko? Oo daw. Kailanman, hindi raw nakita ni Aling Eselita na naging problema na magkasintahan ang kondisyon ni June, kaya't hindi siya makapaniwala sa nagawa ng apo kay Maricel. Maganda ang samahan nila. Hindi sila nag-aaway. Wala akong naanuhang nag-aaway ang dalawa. Kaya hindi ko alam nung mangyari yung nangyari sa kanya. Gayunman, aminado si Aling Eselita na nagiging violente ang kanyang apo sa tuwing susumpungin ito ng kanyang karamdaman. Lalo na kapag nakakainom at nakakain ito ng mga ipinagbabawal sa kanya. Base po sa impormasyon na sinabi ng kanyang ina, ito pong pag hindi po ito nakakainom ng kanyang gamot ay malalim kong tumingin. At sinabi ng mga doktor sa mental hospital na pagka may mga pangyayaring ganon, kinakailangan nilang kausapin at ibahin ang pag-iisip ng biktima. Sapagkat maaring ito ay pagsimulan ng pag-atake ng mental illness ng suspect. Base sa naging investigasyon ng pulisya, pumunta raw si Maricel sa bahay ng kanyang nobyo tanghali noong November 1, 2018. Base po sa paglalahad ng lola ng suspect, ito pong biktima, si Maricel, ay umuwi ng alauna ng hapon ng November 1. Galing po ito sa sementeryo at dahil po sa dami ng tao at init ng panahon, ito daw po ay pagod na pagod. Kaya ito po ay dumiretso sa kanilang silid at natulog. Pagsapit ng gabi, nag-inuman daw ang magkasintahan sa loob ng kanilang kwarto. Bagay na mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga doktor kay June dahil maaari itong makapagpalala sa kanyang kondisyon. Base na rin po sa pagtatanong natin sa kanyang lola, hindi daw po nakainom ng gamot nung araw na nangyari yung krimen. Nabanggit din po ni na sila daw po ay uminom po ng alak ni Maricel nung araw na nangyari ang krimen. At base po sa mga check-up na ipinakita ng magulang, marami pong bawal na inumin at kainin. Dahil ito daw po ay magti-trigger ng kanyang mental illness. Sa teorya ng pulisya, posibleng sinumpong daw si June ng kanyang karamdaman dahil sa pag-inom ng alak at na makatulog na si Maricel. Maaring dito na raw sinakal ni June ang kasintahan. Maaari po ating pong biktima dahil po sa pagod ay hindi niya po napansin na maaring siya po ay tinitingnan ng ating suspect ng mga panahong ngayon at hindi niya na po nalaman ang sumunod na pangyayari dahil po sa kanyang pagod at pagtulog. Nang tanungin daw ng pulisya si June tungkol sa nangyaring krimen, agad naman daw nitong inamin sa mga otoridad na siya ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang nobya. Base po sa pagtatanong natin kay hindi niya daw po alam kung paano niyang ginawa pero inaamin niya po na siya po ang sumakal kay Maricel. At siya po ay sising-sisi sa kanyang nagawa sapagkat mahal na mahal niya nga daw po si Maricel. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon, inilahad ng lola ni June sa mga pulis ang naging ugat ng pagkakasakit ng binata. Bukod dito, natuklasan din ng mga otoridad na hindi pala ito ang unang kasong kinasangkutan ni June. Taong 2010, pinagsasaksak ni June ang dati niyang kinakasama sa Malvar, Batangas. Ayon po sa lola ng suspect, ito pong sakit sa kaisipan ni ay na-trigger nung siya po ay nagkaroon ng karelasyon sa Malvar, Batangas noon pong 2010. Ayon po sa kanyang lola, mahal na mahal po ni ang babaeng ito. Subalit na laman po na siya po ay kinakaliwa ng babaeng ito at may ibang kalaguyong lalaki. Kaya mula po doon, sabi po ng lola, na-trigger po ang mental illness ni at matapos pong malaman ni ang sitwasyon na yon, kanya pong nagawang saksakin ang kanyang kinakasamang babae. Base po sa lola, buhay po ang babae. Nakasurvive po dun sa pananaksak na ginawa. Ay yan ay magpisan sila, wala pang sakit yan. Doon lang nakuha sa Batangas nung maging asawa yung babae. Sabihan nito sa barkadahin, nakainom daw yun ng talampunay.
para mawala raw ang problema. Sa Batangas kasi siya natira. Subalit maski nagsumiti na ng mga dokumentong pamilya ni June na magpapatunay sa kanyang kondisyon, hindi raw kumbinsidong pamilya ni Maricel na may sakit sa pag-iisip ang sospek. Hindi ho, ilutang ho. Kasi Xerox copy ilutang ho nila yung original na galing talaga sa mental. Na ito ay talagang na mental. Parang wala po kasi marunong po mag-Facebook eh. Kasi po kung sira ulo nyo, makakapag-Facebook ba kayo? Dahil sa pagkamatay ni Maricel, naharap sa kasong murder ang sospek na si June. Kasulukuyan siyang nakapiit sa San Pablo City Police Station habang inaantay ang mga orihinal na medical record ng sospek. Murder po kasi po ibang insidente na naganap bago po ang pagkamatay ng biktima. Kaya ito po ay maaaring masabi natin na premeditated or pinagplanuhan. Una pa lamang po na binigay sa atin ng mga Xerox copy ng mga reseta at mga medical check-up ni agad po nating sinabihan ang mga magulang na mag-provide po ng authenticated or certified true copy ng mga dokumentong ito. Ang pamilya ni Maricel, labis ang pagdadalamhati sa biglaan niyang pagpanaw. Labis-labis po. Ang sama ng loob ko sa ginawa niya sa anak ko. Hindi po niya ginanyan ang aking anak. Ang aking anak ay buhay pa. Mahaba pa rin o siguro ang itatagal noon sa mundo kung hindi ko niya ginawa yun. Nilalabang ko po. Kagayam hanggang sa siya pabigyan ng kaparusahan. Justisya ho ang hinahanap ko sa pagkamatay ng anak ko. Samantala, ang lola ni June, taos-pusong humingi ng tawad sa naulilang pamilya ni Maricel. Doon sa pamilya ni Maricel ay talagang patawad ang hinihingi ko at pasensya talaga namang hindi rin ako tutoy ba tahimik. At talaga namang napakabait ng batang yun. Eh, halos pinaglinggo-linggo, pinagtitiri ko ng kandila. Napakabait na bata yun. Sabi ko kay kung hindi ka nagkagayam, doon sa inasabihin mo, napakaganda sana ng kapalaran ninyong dalawa. Ang mga otoridad, nag-iwan ng paalala sa publiko. Sa atin pong mga kababayan, lalo na po dito sa San Pablo, sana po ay kilalanin po nating mabuti ang ating mga nagiging kaibigan, nakakasalamuha, nang sa ganun po ay tayo po ay maging ligtas sa anuman pong maaaring mangyari o maaaring gawin sa atin ng mga taong hindi po natin kakilala. Kaya kinakailangan po, bago po tayo sumama, makipagkaibigan, makisalamuha, atin pong kilalanin ang mga bagong kakilala na nakikipagkaibigan o nakikipagkasundo sa atin.